Maayong gabi mga kabisdak, maayong hapon po, magandang hapon po sa ating lahat. Patuplok nga ho sa mga bagong pasok, patuplok yung matang budlat ni Baki. May pag-uusapan lang po tayo ngayon, pambihira o. O ito mga kababayan ko, ano bang hinintay natin? Tara na, bisda ka na. Attorney Claire, Auntie Claire, nakahanap na ng katapat. May tatalo na po kay Auntie Claire bilang isang spokesperson. Anak ni Bini Abante ay official ng spokesperson ni Tambaloslos sa House of Representatives sa Crocodile Farm sa Kongreso. Kapansin-pansin, may kamukhang Duterte diehard supporters. Si Juliana Palermo. Magagalit si Pastor Dila sa atin. No? May kamukha po ang spokesperson ni Tamba na isang DDS na solid. Si Juliana Pariscuba Sigubya. Ang galing pumili ni Tambalaslos. Talagang titibagin si Attorney Claire dito. Yeah, awards. Ito mga kababayan ko. Siya po ay si Princess Abante. No. Anak ni Pastor Abante na galit kay Tatay Digong, kay Vice President Inday Sara Duterte, na inukray ni Inday Sara nakarang eleksyon, na nagalit naman itong anak niya na ang pangalan ng anak niya ay Prinsesa. Princess, si Attorney Princess Abante. Attorney pala to. Attorney. Yeah, words. Makakasuhan tayo dito. Ito, pakinggan po muna natin, mga kababayan ko, yung statement niya. Ngayong hapon lang po ito pinalabas. Baka sakali mag-number 1 si Tambaloslos sa presidential preference sa 2028 election. Baka siya na po ang dahilan na magiging number 1 si Tamba sa survey. Pakinggan mo natin, guys. Kamukha talaga, Howard. Juliana, ikaw yan? Sige nga, pakinggan natin. Attorney Princess Abante. I believe I will assume starting today. Opo, as... Ayan, Juliana. So, assume na daw starting today as House spokesperson. I will be working closely with all of our media friends here sa House to give the official statements from the House leadership. Ano ba to? Usual ba to, guys, na mayroong spokesperson ng House of the Representatives? Kasi hindi ko naalala na mayroong ganito no? Siguro ito ay pinagbigyan, no? Ni Tambaloslos itong si Princess Abante na kamukha ni Juliana Pariscuba Sigubya na isang DDS. No, premyo yata talaga ito ni Tambaloslos kay Abante sa pagiging attack dog, sa pagiging anti-Duterte, paninira kay Inday Sara. Kasi si Abante hindi umabante. No? Umatras na si Abante dahil natalo sa kanyang distrito. Nakarang eleksyon. Kaya siguro to pinasok si Princess, yari si Attorney Claire dito. Give updates sa mga exciting times that we are looking forward here sa Congress in the next coming months. Is this the first time na magkakaroon ng spokesperson? As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House, aside from the members of the House of Representatives. Baka nag-raise ng need for. Tingnan mo first time nga. First time nga nagkaroon ng spokesperson ang House of Crocodile Farm.
Grabe, pira na naman ng bayan, winanaldas ng mga buhaya. Buhaya talaga, ha? Ang galing talaga ni Tambalusos. Hindi, kailangan niya kasi magsukli. Sa mga naninira, sa mga Duterte, Inday Sara, pumupuri sa kanya, mantakin mo, first time, gumawa ng ganito. Para lamang sa anak ni Bini Abante na si Princess Abante na mangyak-ngyak sa birada ni Inday Sara. Ano bang i-update? Wala namang ginagawa. Wala nga ipasa na batas. Panay pakulong lang sa mga vloggers eh. Ng mga Duterte supporters, panay pakulong lang naman itong mga to. Anong update nila? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Yari ka, Auntie Claire. Narinig mo? Ang makatotohanang impormasyon daw ay yan ang kanyang ibababa sa mamamayan. Talo na si Auntie Claire dito. Meron ang katapat. Ito na, entrada pa lang, ha? Makatotohanang impormasyon daw. Anong makatotohanan? Sa AKAP? Makatotohanan sa AX? Makatotohanan sa TUPAD? Wala namang mga totohanan dyan sa House of Representatives. Puro kalukuhan lang. Puro panluloko sa bayan, oy. Wala namang ginagawa yan yung 19th Congress. Anong pinapasahunan yung batas? Na magbaba ang presyo ng bilhin, lalo na bigas sa 20 pesos. Meron? Antindi, gumawa lang talaga ng paraan ito, guys. Gumawa lang. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso ngayon. Ma'am, Narinig mo yan, Attorney Claire? Ayaw daw niya ng fake news. Yari ka, Attorney Claire. Yun din yung sinisigaw mo. Yun din yung sinisigaw niya ngayon. Maganda ito, abangan araw-araw. Grabe itong magpinsan, no? Si BBM at saka si Tambaluslos, no? Kanya-kanyang pautot. Kanya-kanyang pili ng spokesperson nila. Pero ito yung latest. Kaya ano bang makatotohanan? Bawal ang fake news? Well, I've been working with the House since my father was elected as congressman. I think I've worked with several of you when he was the minority leader, and even in his capacity now as chairman of the Committee on Human Rights, I have worked with a lot of our media friends, and also during my stint as the official spokesperson of Mayor Hani Lacuna, I've worked with many of our media friends who are also assigned here sa Congress. Tingnan mo, yung kanyang binanggit, puro talo. Spokesperson siya, nagtrabaho siya Bini Abante, tata niya, talo. Spokesperson kay Hani Lacuna, talo. Ay, di nangangamoy talo si Tamba, sure na. Galing pala ito sa mga talo ng politiko. Kaya okay lang naman yan para matalo si Tamba. Recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House of Representatives. Ma'am, is it Speaker Romualdez? Narinig nyo, accurate, transparent, at truthful communication? Sure kayo, ma'am? Di nga ninyo mabuksan yung open the book of account na matagal nang hinihiling ni former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa House of the Representatives. Transparent ngayon, sinisigaw mo. Entrada pa lang, sablay agad. Walang transparent dyan sa House of Congress. Maniwala lang ako na may transparency sa House of the Representatives. Basta buksan po ninyo yung mga libro ho ng mga kongresista dyan.
open the book of account na sinasabi ni Tatay Digong, the most rotten institution ay Kongreso. Kaya nga, tuloy I haven't spoken with the speaker himself. I have spoken with the House leaderships and the communication team. Ay, tumatanggi ka pa. Sino pa ba ang nagpa-appoint sa'yo? Sino pa ba ang poon sa House of the Representatives? Aminin mo na nagiging spokesperson ka dyan sa House of Crocodile Farm because of Tambaloslos eh. Siyempre, ay Speaker of the House siya eh. Eh, si Tambaloslos ang merong control dyan kung sino yung ilalagay niyang spokesperson niya. Alangan naman maglagay si Tamba na wala siyang kinalaman, hindi niya alam. Eh, siyempre pipiliin niya yung alam niya na magiging uto-uto niya at luluhod sa kanya. Ikaw na nga, ang kamukha ni Juliana Persigubia. Juliana Parisukat, Sigubia. Juliana Paris, Cuba, Sigubia. Parisukat. Hindi siya si Juliana. Hindi siya. Ipakita ko lang yung mukha ni Juliana. Ha? Ayan, Ayan, Magkamukha ho sila, pero magkaibang prinsipyo. Itong si Juliana, Paris, Cuba, Sigubia. Tama rin. Paris, Cuba, Sigubia, ay puro Duterte po talaga yan. Bata-bata po yan ni Daryl Yap, yan si Juliana. Ito namang isa si Princess. Magkamukha talaga, parang pinagbiyak na bunga. Kambal mo, Juliana, kambal. Anti-Duterte yan, si Attorney Princess. Anak ni Abante, galit sa mga Duterte yan. Bata yan ni Tambaloslos. So, magkamukha, magkaibang prinsipyo, pro Duterte, anti-Duterte. Sino yung mas maganda sa kanila? Siyempre, dito ako kay Juliana, buing. Maganda pa si Juliana dyan. May kanya-kanya tayong taste. Isa akin si Juliana maganda. Ito yung sinaktan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung banat ni Inday dyan. Tingnan mo dyan. Ano nga ba distrito ito? Mm. Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga Bastes! Walang? Respeto. Oh. Klaro yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Mm. Sa inyo siya walang respeto. Be. Dinurog siya ni Inday Sara dyan. Kaya, ang resulta sa kangkungan. Ayan na nga ho, yung kamukha ni Juliana, spokesperson na ni Tamba. Alam nyo, tingnan natin kung makakatulong to kay Tambaloslos kasi ang hangarin man yan, kumuha ka ng spokesperson para maiangat yung mga ratings mo, yung personality mo, para ma-appreciate ng mga tao, siya yung magsasalita para sa'yo. Pero tingnan po natin mga kabista kung kakayanin ba niyang iangat itong rating ni Tamba na talagang lagapak na walang naniniwala ho kay Tambaloslos kasi sabi naman ho niya na puro daw katotohanan at transparency ang pag-uusapan, mga impormasyon, no to fake news. Yari si Attorney Labo dito. May kakampi na, ay makakampi. May kakampi talaga sila, kakampi. May tatalo na kay Auntie Claire sa panawagan no to fake news. Parehong tabas ng dila. Halos din magkamukha. Mga anti-Duterte. O, tingnan po natin kung ano po ang magagawa ho nila sa kanilang mga poon. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Abangan po natin. Tuwing alas 2 ng hapon, ang Berada Aguila. At John 4 po, abangan nyo po ako at John 5. Suportahan po natin yung bagong programa
ng SMNI News para sa bayan, para sa katotohanan, lumalaban sa mga salot sa lipunan. Birada Agila, bira lang po ng bira. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Magandang gabi, magandang hapon po sa lahat. Pa-subscribe. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.